Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang ngumisi si Wang Wanzi. Aaron, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Tahimik niyang tinitingnan ang pagganap ni Wang Wanzi. Kumuha ka ng grupo ng mga kakaibang hayop para pasukin ang ating hukbo. Minsan, mayroon siyang mahiwagang epekto ng direktang pagkuha ng ulo ng kalaban, ngunit kung minsan ay hindi niya ito ginagawa ng maayos. Yan ang tupa sa bibig ng tigre. Naiintindihan mo ba? Sinabi ni Wang, na disdaining sa Aaron ay umiling, itinuro ka ngayon ng iyong tiyuhin Wang, kung ano ang luya o matandang maanghang. Nakakunot ang noo at nakasimangot, agad na sumigaw si Wang Yanji, ipaalam sa lahat at isagawa ang plano. Oo, as soon as the words fell, all the people around him, from senior executives to petty soldiers, recited the pithy formula one by one, which was obviously to terminate the contract. Kung tatanggalin ang kontrata, ang may-ari ay magkakaroon ng backfire, sa karamihan, ngunit ito ay nakamamatay sa kakaibang hayop bilang isang alagang hayop. Sa backhand ni Wang Huanji ay upang hayaan ang Aaron na makipagdigma sa unahan, biglang walang tropa sa oras na iyon, siya ay kapos sa mga pangunahing general, at kung anong mga pakinabang ang mayroon siya maging kung anong kawalan ang mayroon siya sa isang iglap katulad ngayon, siya ay magiging isang nag-iisang sundalo kung sasalakayin niya ang Yellow Dragon. At ang kanyang buong mukha ay naging napakabangis dahil sa kanyang pagmamataas na Han 3,000 lamang tulad ng sulo ng pagtingin sa kanya, tulad ng pagtingin sa isang payaso. Haha, kalmado pa rin ako sa harap ng iyong tiyuhin na si Wang, at maaari pa rin akong tumawa sa mga oras na ito. Can't laugh will soon know. Tumawa si Aaron. Nang marinig ito, lumingon si Wang Huan nang hindi namamalayan. Namutla ang buong tao. Sa aking imahinasyon, hindi lumitaw ang malakihang pagkamatay ng mga kakaibang hayop. Baliw pa rin silang nakikipaglaban sa mga gwardya ng base camp ni Wang Janzi. Sa oras na ito, siya ay nagulat na makahanap ng isang napakakahilahilakbot na detalye. Kung ikukumpara sa nakaraang nihilistic na digmaan sa bundok, ang mga kakaibang hayop na ito ay higit na mabangis. Paano iyon? Si Wang Janzi ay ganap na natigilan. Nagkatinginan din ang isang grupo ng mga executive. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Matagal na niyang alam na kayang gawin ito ni Wang Wanzi, kaya mula simula hanggang katapusan, palagi niyang inilalagay ang mga kakaibang hayop na iyon sa ilalim ng kontrata ng Medicine God Pavilion sa 8 Wasteland Book. Ang talagang sumusunod sa kanya ay iyong mga mabangis na kakaibang hayop sa likod ng bundok ng Nihilist Sect. Natural, hindi sila maaapektuhan ng pagwawakas ng kontrata. Upang hindi ito malaman ni Wang Janzi, ang grupo ng mga kakaibang hayop sa landas, bilang karagdagan sa ilang mga unang ligaw na hayop ng Nile Istmo, ang natitira sa malaking bilang ay nasa tuktok ng mga kakaibang hayop ng Nile Istmo at mga reinforcement ng Tianlan City. Kahit na hindi maisip ni Aaron ang maliliit na detalyeng ito, paano siya maglalakas loob na salakayin ang punong tanggapan ng ibang tao? Kahit na hindi mo maisip, huwag mong banggitin kung maaari kang manirahan dito. Noong ikaw ay nasa lupa, ang Aaron ay naiplot na. Hindi ko alam kung ilang beses. Ngayon,
Dapat ba akong ngumiti, o ikaw? Aaron mapaglarong ngiti, tinitigan si Wang ng mabagal, ang buong tao ay hindi maiwasang mapangiti. Ang galit ni Wang Huan ay nagpang-inig sa kanyang buong katawan. Isang walang pangalan na galit ang bumangon mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang ulo, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, hindi pinapayagan para sa Wang na huminga. Pahayagan. Ang maliit na hukbo sa kalsada ay nalilito pa rin. Nang nihilismo, at mahirap makawala sa suporta. Panipi. Pahayagan. Nasa isang emergency ang frontline na abos na si Xian Ling. Hindi siya makakarating saglit. At the same oras, nakikiusap ako sa iyo na kumapit ng mahigpit, kung hindi. Panipi. Dumating ang dalawang especially iya. Ang mukha ni Wang Huan ay mapatla, at siya ay sumuray-suray pabalik, ngunit isang subo ng lumang dugo ang bumulwak. Kung hindi bababa ang puwersa ng kaaway, mabibigo ang plano. Bilang karagdagan, ang una at ang huling dalawang tropa ay ganap na kinaladkad ng kaaway, na nangangahulugan din na sa maikling panahon, si Wang ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga reinforcement. Ang mas nakakairite kay Wang ay mababa ang moral ng kasalukuyang tropa. Ang magandang kalagayan ay no attack-watek sa ganoong sitwasyon sa isang iglap, at paulit-ulit itong nilalaro ng paikot-ikot, hindi pa banggitin ang mga alagad ng mababang uri. Kahit ngayon, wala silang momentum. Ito ang resulta ng pagpapalaki ng tigre. Hindi maalis ang Aaron sa araw na iyon. Ngayon ay dinala niya ang kanyang sarili ng isang halos mapangwasak na suntok. Tahan na, hintayin mo pa. Ganun pa man, anong magagawa mo? Hanggat maantala hanggang mamayang hapon, patay na sila. Tsaka, nasa daan na si Wang Huanji, yung lalaking hinahanap ko. Hindi niya kayang matalo. Natalo siya ng Aaron. Bagamat mahinahon ang pagharap sa kabiguan, ang gamot na God Pavilion ay hindi na masisira mula ngayon, bilang pinuno ng gamot na God Pavilion, bagong tunay na Diyos ng sanlibutan, dumanas siya ng gayong nakakahiyang kabiguan sa unang pagkakataon. Sa hinaharap, paano siya makakamit sa mundo ng lahat ng direksyon, at ano ang dapat niyang gawin sa prestihiyo ng kanyang Medicine God Pavilion. Gayunpaman, nang matapos na sumigaw si Wang Xuanzi, nagulat siya nang makitang lahat ng mga tao sa paligid niya ay maingat na nagbabantay laban sa Aaron, at walang nang ahas na salakayin ang Aaron. Ano ka? Anong ginagawa mo? Galit na umungol si Huanji. Panginoon, tayo. Umalis na tayo. Ngayon kami ay kinubkob at maaaring mapaligiran anumang oras. Huli na para mag-withdraw. Naisip ito ng isang senior executive at balisang tumingin kay Wang Wanzi. Malapit nang magalit si Wang Wanji. Ang isa pang senior executive ay mabilis na lumuhad sa oras na ito, Panginoon, panatilihin ang berdeng bundok. Huwag matakot sa walang kahoy na panggatong. Huwag magalit. Oo, kung mag-withdraw tayo ngayon, maaari nating mabawasan ang ating mga pagkalugi. Kapag na-occupy na tayo ng lubusan, mawawalan pa tayo ng pamilya. Natarante si Wang Janzi sa ilang tao. Nagalit siya, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ito ay isang bagay na magpigil at tumakas, o pumunta lamang sa dulo, nabubuhay at namamatay sa linya, naghihintay para kay Wang. Malamig na ngumiti si Aaron, tulad ng isang tigre na nagtatago sa kadiliman sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga mata ay malamig at nakakatakot, biglang nagsilang ang puso ng bakas ng pagkamahiyain. Bagamat napakaliit ng bakas ng pagkamahiyain, ito rin ang nagiging dayami na pumipindot sa linya ng depensa sa kanyang puso. Tumakbo palabas ng katawan ang 12 ng mga senior executive na si Aaron ay tumalikod sa ilang mga senior executive sa dulo. Ang mga disipulo ng Yao Shen Pavilion na nakapaligid sa kanya ay malumanay na tumakbo, binawi ang palakol, tinitingnan ang ubod ng gamot na God Pavilion, biglang nagpakita ng magaang ngiti ang gilid ng kanyang bibig. Kung gusto ni Aaron na makahabol, sa katunayan, sa mga tuntunin ng kanyang bilis, hindi bababa sa kalahati ng mga senior executive na iyon ay magiging mga multo ng Aaron. Gayunpaman, ang pinakagustong makita ng Aaron ay tumakas sila, beautiful on isang mataas na bundok sa isang lugar, umiling si Luruaxen at ngumiti, habang hindi niya maiwasang pumalakpak, sumimangot si Chimeng, mahirap intindihin ang oras, bakit si Luruaxen para sa Aaron ay medyo walang galang na palakpakan. Kung tutuusin, ang ganitong pag-uugali ay magiging napaka-normal sa iba, ngunit kay Luruaxen, na napakatahimik at hindi nagpapakita ng kanyang mukha, kahit na talagang ngumiti, bihira siyang makita,
hindi banggitin na siya ay payag, bumangon, pumalakpak pa, at hindi mapigil ang magpuri. Miss, Aaron didn't try his best to catch up. I'm afraid he let the tigre go back to the mountain. Bakit ka pumapalakpak? Maingat na tanong ni Chimeng. Ang mga problemang ito, kapag si Luruaksen ay nasa mabuting kalagayan, siya ay naglakas loob na magsalita ng marami, bagaman, ang kalooban ni Luruaksen ay bihirang napakaganda nitong nakaraang 2 araw. Hayaan ang tigre na bumalik sa bundok. Kaya lang hindi sila hinahabol ng mga mahihirap. Nakangiting sabi ni Luruaksen, hindi halata ang bentahe ng Aaron kay Wang Zonzi. Gusto ni Wang Zonzi na tumakas. Ken Aaron pumatay sa kanya. Dahil hindi mo siya kayang patayin, ano ang silbi ng pagpatay ng ilang hipon at alimango? Tandang pananong tuldok, paano sila maging mga hipon at alimango? Sabi ni Chimeng sa dulo, napakaliit ng boses para marinig. Ito ay isang grupo lamang ng mga senior executive. Kung wala ka, hindi mo na sila maaaring i-recruit pa. Ang tunay na mga kamay at paa ay ang mga iyon. Ngumiti si Luruaksen at itinuro ang mga tropa ni Chenda, na kinaladkad, sa pamamagitan ng Nihilismo, na namumuno sa libu-libong sundalo, at ang madre ni Xianling na nakikipaglaban sa 2 kalyadong puwersa ng Foye. Iyan ang tunay na kamay at paa ng Yaoshen Pavilion. Kasabay nito, malumanay na ngumiti si Luruaksen at nahiga, hindi ako natatakot sa mga sugarol sa mundong ito, ngunit natatakot ako na ang Aaron, isang sugarol na may utak, ay nanalo sa pagkakataong ito. Nanalo? Oo. Tumanggo si Luruaksen, ang mga kamay at paa ng Medicine God Pavilion ang nanalo. Ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos. Ang pag-atake ng Aaron ay talagang isang malaking sugal. Bagamat siya ay matagumpay na umatake ng 2 beses, ang kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, at ang lakas ng Yaoshen Pavilion ay hindi pa rin niya kayang iling sa kanyang kalooban. Han Sanshengs ang mga galaw ay kakaiba, na may maraming mga mamamatay, siya ay tila may tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa kanyang katawan, gayunpaman, si Wang ay palaging nasa dominanteng posisyon sa mga tuntunin ng bilang ng mga tao mahirap. Bahagyang kumunat ang noo ni Luruaksen. Ayon sa pagsusuri ni Miss Zhao, sa katunayan, ang magkabilang panig ay may mga pakinabang, ibig sabihin, kahit sino ay maaaring manalo. Chimeng daw. Oo, 5 o 5, o kahit 6 o 4, 7 o 3, 7 ni Wang, 3 ni Han. Gayunpaman, kahit na mataas ang antas ng panalo ni Wang Yanji, matagal na siyang nalilito sa sunod-sunod na pagsalakay ng Aaron. Bawat galaw ay matagumpay na niresolba ng kabilang partido, at ang bawat galaw ng kabilang partido ay nataman ang kanyang susi mula sa kanyang mga disipulo hanggang sa ibaba, ang kanyang moral ay natural na nawala, dahil doon, dahan-daang umupo si Luruaksen, bilang karagdagan, hindi kayang bayaran ni Wang upang matalo, minsan ang mga tao ay umakyat ng masyadong mataas, palaging natatakot na matalo, ang pagbagsak sa lupa ay masyadong masakit, kaya hindi siya nang ahas na makipaglaro sa Aaron. At kung hindi siya manggahas na paglaruan ang kanyang buhay, ano ang magagawa niya maliban sa tumakbo? Nakangiting sabi ni Luruaksen. Tumanggo si Chimeng, ano ang problema sa mga kamay at paa ng Yaoshen Pavilion? Ngayon tingnan ang landas at ang frontline. Sa utos ni Luruaksen, tumingin si Chimeng sa nakaraan, at magkaaway ang magkabilang panig. Gayunpaman, mula sa pananaw ng sitwasyon ng digmaan, ang gamot na God Pavilion sa magkabilang panig ay may kapangyarihan, habang ang pamilya Fuya, kabilang. Ang mga tropang Fujian ng Tianlan sa landas at ang nihilist na sekta, ay nagmamadali, at kailangan nilang umasa sa lupain upang hawakan ang kabaligtaran. Ibinigay ni Aaron ang pagkakataong humabol. Sa oras na ito, bigla siyang bumaril at pinatay ang mga kaaway na iyon sa landas. O ang frontline. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Luruaksen. Nagliwanag ang mga mata ni Chimeng doon. Kung pinangunahan ni Aaron ang kanyang koponan sa anumang panig sa oras na ito, ang hukbo ng Yaoshen Pavilion ng panig na iyon ay malalagay sa matinding panganib. A game of chess is almost dead. Biglang malinaw na sinira ito ng Aaron. No wonder na pahalagahan mo siya, miss. Hindi mapigilan ni Chimeng na humanga sa kanya sa oras na ito. Bagamat labis niyang kinasusuklaman ang Aaron, kailangan niyang aminin ang ilang katotohanan. Matapang at maingat, hindi pinabulaanan ni Luruaksen ang mga salita ni Chimeng.
Kahit napakaraming tao ang hinahamak niya, iisang tao lang ang hinahamak niya sa mundo. Aaron. Gaya ng inaasahan ni Luruxen, ilang sandali matapos tumakas si Wang Janzi, ang mga gwardya ng pangunahing kampo ay ganap na inabandona ang kanilang baluti at tumakas. Ibinigay din ni Han Sanchen ang lahat ng pagtugis, tumalikod at pinangunahan ang kakaibang hayop diretso sa mga tropa ni Chenda sa landas. Matapos makita ang pagtakas ni Wang Janzi, nawalan na ng moral ang grupo ng mga sundalo ni Chenda. Ngayon, biglang pinangunahan ni Aaron ang kanyang mga tropa para patayin siya, at isa-isa silang tumakas. Sinamantala rin ng hukbo ng pamilya ni Nihilist at Tianlan ang sitwasyon para direktang umatake. Sa isang pagkakataon, ang grupo ni Chenda ay pinutol at pinatay ang hindi mabilang na tao, habang ang iba ay tumakas sa lahat ng direksyon. Pero, obviously, hindi pa tapos. Sa unahan, ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa malalaking operasyon, na may higit sa 100,000 tropa na lumalaban sa higit sa 100,000 tropa. Karamihan sa lambak ay inookupahan ng dalawang hukbo. Malayo lang ang pagitan, makikita mong may alikabok at usok sa lahat ng dako at patuloy na sumisigaw at pumapatay. Sa kampo sa harap ng pangunahing tent, pinag-aaralan ni Abbas Sianling ang mapa sa tent. Sa oras na ito, sumabog ang mga especially iya, magulat sa commander. Ano, naalis na ba ang krisis sa base camp? Hindi, oo. Si Han Sansan ang namuno sa libu-libong mga alagad at 10,000 kakaibang hayop, na nagmumula sa likuran ng ating hukbo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po